Itinaas ang tito ko ang dalawa niyang kamay habang nasa tubig siya. Naanimoy parang nalulunod. Agad daw si titong sinaklolohan ng mga kaibigan niya. Ngunit hindi ko nagbibilang pala si tito. Pero regarding lang dito sa itim na kanin. Sila raw ay mga engkanto ng puti. May 3 klase daw ng engkanto sa Biringan. Ang puti, yun. So, dito na naman tayo guys. Meron na naman tayong ire-reaction video patungkol na naman syempre at galing na naman kay Mr. Jess Suarez. So, again guys, kung gusto niyo ng mga ganitong video, paki-like and follow si Mr. Jess Suarez sa kanyang social media, especially dito sa Facebook. So, yeah, hindi ko pa ito napanood. Tignan natin. Ito yung mga kwento ulit na galing sa mga followers niya, sinisend sa kanya, tapos ginagawa niya ng kwento na kagaya nito. So, tingnan natin. Hindi ko pa siya napanood like I said. So, panat. may dumadaan na cruise ship dito sa Cavite. Tara, lapitan natin. Teka, mukhang may kakaiba sa barkong yan. Yan o. Ako si Claire Turquisa. Gusto kong ibahagi ang karanasan ko na hindi ko madalas ibahagi sa iba. Nangyari sa amin to noong 2010. Nagkayaan kaming magbabarkada na mag-beach outing o maligo sa dagat. Since may kaibigan kaming may kamag-anak na taga Noveleta, Cavite at malapit lang yung bahay nila sa dagat, inoffer niya sa amin na doon na lang kami magstay sa kanila. Nakaalis kami sa Manila maghahapon na. Kaya pagdating namin sa Noveleta, Cavite, kumagat na ang dilim. Habang naghahanda sila ng pagkain namin, nagkayaan kami na mag-swimming na muna. Pumayag naman yung iba kong mga kaibigan. Pagtampisaw namin sa dagat, namangha kami sa tubig kasi parang may mga kristal na lumiliwanag. Kaya sinasahod namin sa mga palad at damit namin yon. Tapos sa kakasunod namin sa pagpulot nun, unti-unti na kaming napunta sa gitna ng dagat. Mababaw lang yung tubig nito dahil low tide na. Nung nasa gitna na kami ng dagat, may nakita kaming malaking barko. Parang cruise ship, malaki, maganda at ang daming ilaw. Sabi ko sa mga kasama namin, lapitan natin. Total mababaw lang naman yung tubig eh. Nasa gitna na tayo pero hanggang bewang pa rin yung lalim ng dagat. Nilingon namin yung mga pangpang at halos hindi na namin makita yung mga ilaw sa mga bahay. Siyempre guys, alam nyo na, kapag ka may barko, siyempre malalim yun. Kasi pagka mababaw yun, sasayad yun dun sa sa pinaka-flooring nung dagat. So bawal yun. So dapat yung barko nakalutang pa rin siya. Hindi siya pwedeng dumaong ng sobrang babaw. Anyway, hindi namin namamalayan na ang layo na pala talaga namin. Tapos yung kaibigan naming Bisaya, bigla siyang tumigil at sinabi sa amin na may maling nangyayari. Hindi namin siya maintindihan ng una kaya sabi namin, lumapit pa kami para mas makita pa namin yun ng malapitan. Pero sinabihan niya kami ng huwag na tayong tumuloy. May nararamdaman akong hindi tama sa nangyayari. Anong hindi tama? Basta, sumunod kayo sa akin. Lalakad tayo ng patras hanggang sa pangpang. Sa barko lang ang tingin nyo. Walang sisigaw, walang tatakbo, at wala ring lalangoy. Nakakatakot. Kung ano daw yung lakad namin papunta dun sa cruise ship na yon, ganun din daw dapat ang lakad namin pabalik sa Pangpang. Bigla kaming natakot sa sinabi niya, kaya naghawak-hawak kami ng pabalik ng Pangpang ng paatras. Nung nakarating na kami sa Pangpang, dito niya na sinabi sa amin ng dahilan. Tinawag daw kami ng mga engkanto. Pero sabi namin sa kanya, wala naman kaming naririnig ng mga oras na yon. Pero yun na raw yung oras na dinadaya kami ng nilalang na yon. At kaya raw kami naglakad pa atras para daw madaya namin sila na nasa mahika pa rin nila kami. Dahil hindi raw tunay yung barko na yon. Barko raw yun ng mga engkanto. At dadalhin daw kami nun sa mundo nila. Saka isa pa, paano raw magkakaroon ng ganong kalaking barko kung ganon kababaw ang dagat. Tapos nung tinignan namin ulit yung barko mula sa Pangpang, nawala yun ng parang bula. Naniniwala ka ba sa Serena o kaya ay engkantong tubig? Bakit? Sila raw may kagawan kung bakit taon-taon may kinukuwang buhay sa sapa na yan. Story time. Ako si Art. Nangyari ang kwento kong to sa Llanera, Nueva Ecija. Kwento to ng tito ko noon. Isa siyang sikat na manlalaro ng swimming sa lugar namin. Madalas silang so itong video pala niya na to, parang compilation. Kasi nakalagay dun sa
sa title, True Story Encanto Short Story Compilation. Ayun, so sorry, hindi ko napansin, may compilation pala. So medyo mahaba siya, guys. Abot tayo ng mga hanggang at least 20 minutes, tapos gawa na lang natin ng part 2 to. Kasi masyado na siyang magiging mahaba. Sige, continue. Maligo magbabarkada sa isang sapa bilang training na rin nila. Kinalakihan na rin nila talaga ang pagliligo doon. Lagi pa nga raw si Tito tumatakas kay Lola noon eh. Pero nung panahon na to, marami na raw ang usap-usapan na may sirena o engkantong tubig ang nakatira sa sapa na yon. At kada taon daw may kinukuha yung sapa na yun na buhay. Kadalasan daw ang mga biktima ay natatagpuan na lang na palutang-lutang. At may mga parang kalmot o galos sa kanilang mga paa na para bang hinila sila pa ilalim. Nagaganap daw ang kababalaghan na to tuwing magsa-summer. Dahil na rin daw sa init ng panahon. Kasi dito mas marami naaakit na maligo sa sapa na yon. Isang araw, nagkayayaan daw maligo ang tito ko at ang mga barkada niya. Nagdive raw si tito sa malalim na bahagi ng sapa. Tapos sinabihan siya ng mga kasama niya na magdahan-dahan dahil maraming water lily sa paligid ng sapa. Maya-maya raw, bigla daw tinaas ng tito ko ang dalawa niyang kamay habang nasa tubig siya na animoy parang nalulunod. Agad daw si titong sinaklolohan ng mga kaibigan niya. Ngunit nagbibiro lang pala si tito ng mga oras na to. Kayo talaga, hindi na kayo mabiro. Kilala niyo naman ako. Alam niyo naman kung gaano ako kagaling lumangoy. Sus, dami mo alam. Pag yan nagkatotoo. Hindi no. Hanggang sa inabutan na raw sila ng tanghali, mga bandang 2:00 na neto. Muli raw nagdive si Tito at mga ilang sandali lang daw, itinaas niya ulit yung mga kamay niya na parang nalulunod. Hanggang tuluyan na raw siyang lumubog. Hindi ito napansin ng mga kabarkada niya kasi alam naman nilang magaling lumangoy yun at alam nilang nagbibiro na naman yun. Ngunit napansin nila, ilang minuto na hindi pa rin siya umaahon. Hinanap nila si Tito, ngunit hindi nila ito matagpuan. Hanggang sa kumagat na ang dilim at wala pa rin kahit anong bakas mula sa aking tito. Pinagbigay alam na ng mga kaibigan ni Tito ang nangyari sa lola ko. Pagbalik nila ulit doon, payapa na ang sapa, maliwanag at bilog na bilog ang buwan. Hanggang umabot ng umaga ang paghahanap nila. Hanggang mapagdesisyonan na ng lola ko na ipatawas o kumonsulta na sa albularyo. At ang sabi ng mananawas, nasa may sapa na malapit sa puno ng kamatsili si Tito. Nagulat silang lahat sa sinabi ng mananawas dahil ang tinutukoy nilang parte ng sapa na may kamatsili ay may animoy isang maliit na butas na parang kuweba sa ilalim nun. Hanggang sa pinuntahan nila ito at nakita nga nila doon ang aking tito. Wala ng buhay at may mga kalmot sa kanyang mga paa at leeg. Sinabi ng mga mangingisda at mga taong napapadaan ng gabi sa may sapa na yon, minsan pag maliwanag ang buwan, nakakakita sila ng isang animoy tao na nagpapahinga sa ilalim ng kamatsili na malapit sa may sapa. Ngunit bigla na lang daw itong nawawala kasabay ng malakas at tilamsik ng tubig. Kaya napapaisip nila nga man nakakakita nun na baka yun ang kumuha sa buhay ng tito ko at siya rin ang naging alay sa taong ito. Gusto mo bang pumunta sa lugar namin? Saan? Sa Biringan. Story. Ito, iba na naman to. Si Sheena, taga Dolores Eastern Samar. Kwento to sa akin ng lola ko. Karanasan daw to ng tatay niya. Eastern Samar naman. Ang tatay niya, mahilig daw maglaro sa gubat na mag-isa yon. Kung ano-ano raw ang ginagawa nun doon. Hanggang isang araw, may bigla na lang daw lumapit doon na 3 lalaki na kasing edad niya lang din ng mga panahon na to. Nakipagkaibigan daw to sa kanya at nakipaglaro. Hanggang pansin ko yung mga karaniwan ng mga ganitong story, mga nakakatakot. Usually nagagaling sila sa probinsya, no? Pero meron din naman mga nakakatakot na story na nandito sa Manila. Pero most of them, lalo na yung may mga involvement ng mga ganon, mga sirena, mga ano. Sa province talaga nangyayari, no? Hindi ko alam, I don't know. Kayo ba? Ano ba sa tingin nyo? Nakapalagayan niya na ito ng loob at isang araw, tinanong siya kung gusto niya ba raw sumama sa lugar nila. Tinanong yun ng tatay niya kung saan ba banda ang lugar nila at sinabi naman nila na sa Biringan daw. Nagtaka raw ang tatay ni Lola pero agad siyang pumayag dahil bago sa pandinig niya ang lugar na yon. Pero sinabihan siya ng mga yun na kailangan niya munang umuwi ng bahay nila at dun matulog sa duyan ng silong nila. At dadaanan na lang daw siya ng mga yon sa eksaktong oras ng 4:00 ng hapon. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, dumating ang mga kaibigan ng tatay ni Lola at sinama siya dun sa lugar nila. Ayon sa tatay ni Lola, pumasok daw sila sa isang nagliliwanag na ilaw at pagpasok daw nila doon, namangha siya sa nakita niya dahil lahat daw ng tao doon ay puro nakaputi at lahat daw ay mababait. Meron din daw na malalaking bahay
na animoy sa mga palabas sa telebisyon mo lang makikita. Inilibot daw siya ng mga kaibigan niya sa lugar nila at doon nakita ng dalawang mata niya ang tatlong napakalaking barkong pandigma na kumikinang daw sa kulay na ginto. Mga bahay na animoy palasyo sa laki at lahat ay gawa sa ginto. Pero may umagaw daw ng atensyon niya nang matanaw niya ang kakaibang bahay sa tuktok ng burol na may malaking araw sa ibabaw nito. Agad siyang sinabihan ng mga kaibigan niya ng, "Anong tinitignan mo?" Bahayan ng Reyna. Si Reyna Carolina. Ang napakagandang Reyna rito. Ang Diyosa ng Biringan. Matapos daw nilang maglibot, nagyaya na raw umuwi sa bahay nila yung tatlong kaibigan niya para raw kumain. Pagdating daw nila sa bahay ng mga kaibigan niya, napakalaking bahay din daw noon nangyayari sa ginto. Maraming prutas at iba't ibang klase ng mga pagkain na ngayon niya lang daw nakita sa buhay niya. Sobra daw siyang namangha dahil ni minsan, hindi pa daw siya nakakain ng ganung pagkain. Nang biglang lumabas daw ang lola ng mga kaibigan niya at may binigay sa kanya na itim na kanin at pinasusubukan raw sa kanyang kainin yon kasi espesyal daw na pagkain. Guys, itong itim na kanin na to, ito short lang. Isisingit ko lang. Yung dating nagugupit sa akin, tagal na yon, siguro mga high school ako nun. May kinuwento siya sa akin na meron siyang kakilala na kinuha daw ng taga ano rin siya, taga province din. Nakalimutan ko kung Samar din yata, hindi ko maalala masyado. Pero regarding lang dito sa itim na kanin na yan. Nung kinuwento niya yun sa akin, hindi ko makakalimutan kasi yun. Kinuha daw yung kaibigan niya ng engkanto. Pumasok sila sa puno. Tapos, isa sa mga natatandaan ko dun, nung pumasok daw siya dun sa puno na yon, yung kaibigan niya, nakita niya nga yun, parang ganyan yung kwento niya na merong may lugar, may mga bahay, may mga ganito, ganyan. Tapos, ang pinaka naaalala ko, napabalik-balik na kasi siya doon. Nakakalabas siya, tapos nakakapunta siya, nakapunta siya. Ang pinaka naaalala ko, sabi nung engkanto, parang magstay ka na dito sa lugar namin. Tapos kainin mo to. Ang pinaka naalala ko, kaya ko nakwento is yung pagkain daw na ino-offer sa kanya is kulay itim. Hindi niya alam kung ano. Pero yung ino-offer sa kanya na pagkain is itim. Sabi nung engkanto, pag kinain mo to, forever ka na namin makakasama. So yung tao na yun, nung na-realize niya na hindi na niya makikita yung pamilya, ganito ganyan, so nakiusap siya dun sa kaibigan niya engkanto na ayaw niya, hindi niya kakainin kasi nga may maiiwan siyang pamilya dito. Anyway, naalala ko lang. So ewan ko, sakto dito sabi kulay itim. Ito sinasabi rice or kanin. Dun sa kwento nung kapitbahay ko na yon na nagugupit sa akin, hindi yun kwentong barbero. Hindi ko alam kwentong barbero ba yun or whatever, kasi barbero ko siya. Pero mukha namang seryoso siya nung nagkukwento siya kasi matanda na yun yung barbero ko na yun Yun lang, naalala ko lang. Anyway, tuloy. Ayon yun sa kanila. Umalis daw kagad ang lola ng mga kaibigan niya matapos maiabot ang itim na pagkain sa kanya. Pero dali-daling binalaan siya ng mga kaibigan nito na wag daw niyang kakainin ang binigay sa kanya ng lola nila. Yun. Kung gusto niya parang makauwi sa mundo natin, doon na siya nagtaka kung bakit Exactly. Hindi ko pa napapanood to guys First time ko lang tong napanood. Doon ko yun nadinig na pag kinain daw yung itim na pagkain na yun, hindi na siya makakauwi. Parang yun na yung magiging na forever na siya doon. O Thomas, same. Again guys, hindi ko pa to napapanood. Anyway, tuloy natin. Sinabi yun ng mga kaibigan niya. Pinaliwanag naman nila ito sa kanya na hindi daw sila kagaya nating mga normal na tao. Sila raw ay mga engkanto ng puti. May 3 klase daw ng engkanto sa Biringan. Ang puti, itim, at ang pinakamataas na uri ng engkanto, ang mga pula. At ang reyna nilang si Carolina, ang pinakamalakas at makapangyarihan sa kanilang lahat. Siya rin daw ang tagapangalaga ng araw. Pero habang nagkukwento ang mga kaibigan niya, bigla na lang daw siya naalipungatan dahil sa malamig na tubig na tinapon sa kanya ng nanay niya. Yun pala, ilang oras na siyang hindi gumigising na animoy patay na ang katawan niya. Mabuti na lang daw mababait ang mga kaibigan niya dahil pinalik siya sa mundo nating mga tao. Ingat ka, baka may nagagandahan na sa yung ibang nilalang na gusto kang dalhin sa mundo nila. Stay! Iba na naman to. Ako si Angel. Taong 2013 nang sumali ako bilang muse sa lugar namin sa San Fabian, Pangasinan. 17-year-old at no boyfriend since birth pa ako nito. Nang panahon na to, sinama ako para ilaban sa lugar namin dito sa Barangay Poblasyon. Nang isang araw,
Pagtapos naming rumampa, nakatambay kami sa harap ng bahay namin at nagkwentuhan kasama sina mama, tita at mga kapatid ko nang bigla akong makaamoy ng magkahalong amoy ng langka at putok ng kilikili. Agad kong tinanong si tita kung naaamoy niya rin ba yung naaamoy ko, pero sabi niya sa akin, langka lang daw yon. Kaya hindi na namin pinagtuunan pa ng pansin yon hanggang nagluto na kami ng pagkain sa may second floor ng bahay namin. Hindi pa rin talaga nawawala yung amoy na yon kahit iba na yung niluluto namin. Hanggang lumipas ang ilang araw, lagi ko na yung naaamoy. Ang pinakamalalapang nangyari, hapon nito at natutulog ako sa kwarto namin. Patay ang ilaw at ako lang mag-isa. Habang tulog ako, biglang pumasok ang ate ko sa kwarto ko. Bigla niyang naamoy yung amoy ng langka at putok ng kilikili. Dali-dali raw siyang lumabas para tawagin sina mama at tita. At dali-dali naman sila kagad tumakbo sa loob ng kwarto ko para gisingin ako. Pagkagising nila sa akin, tinanong ako ni tita kung lagi ko ba raw naaamoy yung langka at putok ng kilikili. Sinabi ko sa kanya na, oo. At minsan may nagpapakita sa akin sa bintana na matangkad na lalaki at mabalahibot na mumula ang mga mata nun. Agad-agad siyang nagsabi sa akin na may nagkakagusto raw sa akin na isang lampong o tinatawag na kapre. Dahil So yun pala yung amoy ng kapre, amoy langka, na amoy putok. Okay. Nice to know. dito, pinayuhan ako ni tita na maglagay ng asin na may bigas at siling pula sa bintana ng kwarto ko at magtabi ako palagi ng itak pag natutulog na ako. Pero matapos kong gawin yon, hindi pa rin yun tumigil. Hanggang sa isang araw, may bisita kami galing sa Cavite at biglang nagpaamoy ulit yung nilalang na yun ng amoy ng langka na may halong putok ng kilikili. Siguro dahil may lalaki kaming bisita, hanggang naamoy yun ng bisita naming lalaki at tinawag ako para kausapin ng bisita namin. Sinabi nun sa akin, may nagkakagusto sa'yo, isang lampong. At doon sa likod ng bahay niyo kung saan may puno ng malunggay, nandun siya namamalagi. Dito lang muna kayo. Susubukan ko siyang kausapin ko anong pakay niya sa'yo. Nagulat kami nung sinabihan niya kami nito at nagpunta na kagad siya sa malikuran ng bahay namin at tumayo siya sa may harap ng puno ng malunggay at dito niya na kinausap yung lampong sa ibang lengguwahe. Halos kalahating oras siyang nandun. Pagkatapos niya doon, lumapit siya sa akin at sinabihan ako nun ng nagagandahan sa'yo yung lampong na yon at binabantayan ka niya. Pansin nyo guys, ang dami kong nadidinig ng mga kwento na ganyan na yung kapre nagkakagusto talaga sa tao. Ang dami, kahit dun sa Magandang Gabi Bayan, di ba? Pagka nanonood ka yung dati, yung kapre na nagkakagusto sa tao. Ang daming ganong kwento. Wala bang maganda sa kanila? Anyway. Pero sa pagtungtong mo raw ng 18, kukunin ka raw niya. Pero ayon sa lalaking bisita namin, puting lampong daw to. At mabait naman daw yung ganong klaseng lampong na nagkakagusto sa akin. Sinabihan din daw siya noon ng huwag akong maliligo sa poso namin na nakasando lang. Kasi daw hindi lang daw siyang nagkakagusto sa akin kung hindi may itim rin daw na lampong. Matapos niya akong sabihan tungkol dito, pinagpadyama na ako ni mama at di na pinusuot ng mga sexing damit. Love triangle pa nga. At hindi niya na rin ako palaging pinapatambay sa labas ng bahay namin. Tumigil yung amoy na yon hanggang dumating yung ika-18 ko. Sa second floor ng bahay namin ginanap ang dibo ko. Simpleng handaan lang. Tapos dumating si Papa galing Manila dahil doon siya nagtatrabaho. Niragaluhan niya ako ng isang kwintas at sinayaw niya ako. Habang nagsasayaw kami, bigla ako napatingin sa may bintana sa may puno ng malunggay. Nakita ko yung lampong na ang sama ng titig at pulang-pula yung mata nun. Sinabi ko kagad kay Papa yon pero nung lumingon siya, wala siyang nakita. At sinabi ni Papa na guni-guni ko lang daw yon. Hanggang sa pagbaba ng Papa ko at nagpapahinga siya, bigla na lang kami nakarinig ng malakas na sigaw galing sa kanya. Dali-dali kaming bumaba. Tapos sabi ni Mama si Papa raw hindi na makagalaw dahil parang pinipisat daw yung ari niya. Dahil dito, agad silang nagpatawag ng albularyo para makontra yon. Dahil nahihirapan na si Papa at namumutla na siya ng mga oras na to. Ayon sa albularyo, nagalit daw yung lampong dahil may yumakap daw sa akin na bagong muka. Kinausap ng albularyo sa ibang lengguwahe yung lampong sa may puno ng malunggay at sinabihan niya yun na Papa ko lang ang yumakap sa akin. Sinabihan niya rin yun na umalis na sa punong yun. Matapos to, bigla na lang nawala yung paghihirap ni Papa. Pero mula nung gabing yun hanggang matapos ang birthday ko, naaamoy ko pa rin siya. Bigla akong pinaluwas ni Papa sa Manila para doon na manirahan ng isang taon. At baka maulat umalis na talaga ang lampong kung sakaling hindi niya raw ako nakikita. Para matapos na rin ang pagkahumaling niya sa akin. Wait lang, gusto ko lang mag-comment dun sa kapre na yun or lampong. Kailangan 18 years old. I mean, napaisip lang ako, di ba? Isipin nyo, pinantay niyang mag 18 years old. So, may restriction din pala sila, no? Na dapat 18 years old bago kunin. Wala, napaisip lang ako. Ewan ko. Eh, kayo ba? Hindi ba kayo napaisip? Anyway. Kaya kanya laging sinusundan dahil gusto kanyang isama sa mundo nila. Story time.
Last na to guys, last na to. Kung Davao ako, gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko ng second Let's create a part 2 para hindi masyadong mahaba yung video. year high school pa lang ako, taong 2004, kung saan muntik na akong makuha ng mga engkanto. Nung elementary hanggang high school, lagi akong kasali sa Boy Scout at mahilig ako sa camping. May teacher ako sa Boy Scout na albularyo. Palagi niya ako sinasama sa mga camping namin. Tapos pag nagkikita kami, lagi niya akong sinasabihan na may sumusunod daw sa aking engkanto. Pero hindi ako naniniwala kasi di ko naman nakikita. Hanggang second year high school ako nito, habang naglalakad ako sa hallway ng school, may nakita akong babae sa may bodega namin. Kakaiba yung suotan niya, kaya nagtaka ako at nilapitan ko siya. Nang makalapit ako sa kanya, dito ko na nakita ang buong detalye ng itsura niya. Maputi ang damit at meron yung bordano kung ano. Maputi rin ang mukha niya at mahaba yung buhok niya na itim. Pero pagtingin ko sa paa niya, wala siyang paa at nakalutang lang siya. Kaya sa takot ko, dali-dali akong tumakbo palabas ng bodega at di na ako bumalik doon. Hindi ko kinuwento ang nakita ko sa kahit kanino. Hanggang matapos ang 2 linggo, nagcamping na kami sa may Eden Garden. Umuulan ng araw na to, pero tuloy pa rin kami sa mga activity namin. Hanggang maya-maya, pumunta kami sa may sapa, pero pinagbawalan na kami nito kasi umuulan nga. Kasi baka raw maanod kami sa lakas ng agos ng sapa. Pero pumunta pa rin kami hanggang nakita ko ulit yung babaeng nakita ko sa bodega. Nandun siya sa may kabilang sapa na pinagmamasdan ako. Pagkita ko sa kanya, iniwan ko kagad yung mga kasama ko. At dito na ako nagsumbong sa teacher namin sa Boy Scout ng isa ring albularyo. At sinabi ko sa kanya na, "Sir, may sasabihin ako. May nakita akong babaeng walang paa na nakalutang. Nung unang nakita ko siya sa may school natin. Tapos ngayon dito sa may camping ground, nakita ko siya sa may sapa ulit." Dito ka muna matulog sa kwarto ko para mabantayan kita. "Sige po, sir." Pagsapit ng gabi, dito na ako nilagnat. At tandang-tanda ko pa ang panaginip ko ng gabing to. Weird masyado. Nasa gubat ako at yung babaeng nakikita ko, nandun din siya. At sinama niya ako sa isang lugar na maraming tao. Pero nakatuwad silang lahat at yung ulo nila nasa ilalim ng hita nila. At ang bilis nilang lumakad. Yung babaeng nakita ko, ginagayad niya ako sa lugar nila. Nang biglang nakita ko sa panaginip ko yung teacher namin na albularyo na may dalang latigo at biglang nagtakbuhan yung mga taong nakatuwad na ang ulo nila ay nasa gitna ng hita nila. Tapos nung nagkagulo na, bigla akong nagising. At pagtingin ko sa labas, umaga na pala. Pagtingin ko sa katawan ko, pawis na pawis ako nito at basang-basa yung damit ko. Pero hindi na ako nilalagnat. Yung teacher namin sa Boy Scout na may dalang latigo, sabi niya, muntik na raw ako makuha ng mga engkanto. Yung babaeng palagi raw nagpapakita sa akin, yun daw yung gustong kumuha sa akin. Kung hindi niya raw pinasok ang mundo nila at nilabanan ng mga ito, baka raw pinaglalamayan na ako ng mga oras na to. Dito na ako naniwala na totoo ang mga tulad nila. Dahil yung panaginip ko, totoong totoo siya, na para akong nasa ibang mundo. Kaya binigyan niya ako ng pendant ng Saint Benedict at sinabi niya sa akin na suotin ko raw to palagi para hindi na raw ako muling magambala ng mga engkantong gusto kong isama sa mundo nila. Dati natakot ako dun. In fairness, dun sa huling video natin ngayon natakot ako. Kasi ang weirdo ng mga reaction yung mga tao naka ganun. Gets mo? The more na mas weird, the more mas natatakot ka eh. Kasi makakita ba naman ng tao na nakatuwad tapos ang bibilis pang maglakad. Anyway, hindi ko alam kung bakit gusto ng mga engkanto na kumuha ng tao. Siguro pag talagang natripan ka nila, kukunin ka nila. Kasi hindi lang naman ito yung mga moment or mga story na nadidinig natin to madaming beses eh. Kahit nga sa mga dagat, sa ilog, o sa mga kagaya nito, yung ano ba yan, gubat. Diba? Ang daming may gustong kumuha talaga sa tao. Anyway, so thank you so much guys for staying and watching the video. Let me know in the comment section kung meron pa kayong gustong ipakita or meron pa kayong gustong i-react na mga video natin. Marami pa akong utang dun sa mga iba na mga nagre-request guys, kay Boss Rino, kay Sir Agassi Ching. So guys, pagbibigyan ko kayo, promise, medyo busy lang talaga today. And yeah, basta paalam nyo na lang sa akin sa comment section kung ano pa yung mga gusto niyo makita. And I'll try my best na gumawa ng mga reaction video na kagaya nito. Thank you so much guys. Peace.